Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jane Castañeda. Atid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. OFWs dismayado sa lumalalim na pork barrel scam. Hindi raw uuwi sa Pilipinas hanggat patuloy ang mga iskandalo sa gobyerno. Mga Pinay na pinipiling maging OFW, dumarami ayon sa pag-aaral ng NSO. Family coach nagbabala sa epekto ng pagkawalay ng ina sa mga anak. Philippine Airlines muling bumiyahe sa Abu Dhabi pagkatapos ng 15 taon. Galing ng Pinoy, susi raw sa tagumpay ng malaking kumpanya sa Saudi na may halos 10,000 OFW. OFW sa Riyadh at babae sa Pilipinas nagpakasal sa pamamagitan ng Sky. At alamin ang first telenovela, ang first noontime variety show at ang first comedy show sa Philippine Television. Lalong nadismaya ang ilang OFW sa umiinit at lumalalim na anomalya sa kontrobersyal na pork barrel scam. Gate nila, dapat nang tanggalin ang lahat ng uri ng pork barrel. Kung magpapatuloy pa ang iskandalong ito at kaguluhan sa Pilipinas, hindi raw sila handang umuwi. May balitang Middle East si Roland Blanco. Ikinakahiya ni Jose Beton Jr. ang sobrang nakawan sa Pilipinas bunga ng pagsingaw ng pork barrel scam. Sa 23 taon niyang pagpapadala ng pera sa pamilya, hinahanap niya saan napunta ang porsyento ng remittance niya sa kaban ng bayan. Sa hirap natin na nagpapadala tayo ng pera, wala rin palang kainatnan ng maganda. Para kay Neil Ragini, mas nakatulong daw sana kung diretsahan na lang sinagot ni Senador Jingo Estrada sa kanyang privilege speech kung sangkot siya sa pangungurakot sa pork barrel o hindi. Si Regini at Beton ay mga opisyal ng Philippine Society of Mechanical Engineers Central Region Chapter, Saudi Arabia. Bilang mga professional, tayo nga dapat ang magsilbing ehemplo para itayo ang bandila ng ating bansa. Ang kapwa nila engineer na si Roel Subido ay volunteer instructor sa isinasagawang Special Professional Licensure Board Examination para sa kanilang mga non-board passer na mga kasapi. Dapat po, pag mag-serbisyo tayo sa kapwa natin, wala pong bayad. Maliban po doon sa sweldo nila. Hangad niyang tanggalin na ng tuluyan ang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga mambabatas. Hindi naman handang mag-for good ang kasama nilang si Julio Cesar de la Torre kung magpapatuloy ang mga skandalo sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Kung magulo sa Pilipinas at may puhunan akong malaki, hindi ko pwedeng isugal yun dahil magulo nga eh. Ang pagseserbisyo, hindi lang para yung bang magkaroon ka ng pangalan, kundi bagkus dapat manggagaling dito sa puso. Kwento niya, ang pakikisalamuhan niya sa iba-ibang lahi bilang OFW ay isang mayamang karanasan para makapagsilbi siya ng tapat sa kapwa. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Dumarami ang mga babaeng nagdedesisyong mga ibang bansa para magtrabaho base sa pag-aaral ng National Statistics Office o NSO. Kabilang sa kanila ang mga ina na napipilitang iwan ang pamilya para kumita ng mas malaki. Tingin ng isang grupo, patuloy ito ng hirap ng buhay sa bansa. Para sa Balitang Middle East, may ulat si Abner Mercado. Trabaho bilang mga domestic helper ang target ni Susan Tibor at Rhea Basilio sa Macau. Kapwa sila pamilyado. Hirap mang iwanan ng pamilya, wala raw makakapigil sa desisyon nilang mangibang bansa. Para po talaga sa pamilya ko, sa mga anak ko. Dahil pag dito lang po ako sa Pilipinas, maliit lang po ang sahod dito. Pero hindi nag-iisa sa sitwasyong ganito sina Susan at Rhea, lalo't dumarami ang mga Pinay na pinipiling makipagsapalaran bilang OFWs. Sa pag-aaral ng National Statistics Office, lumalabas na 2.2 million OFWs noong 2012, 48.3% ang mga babae. Mas mataas ng 1% kumpara noong 2011. Ayon sa migrante, patunay ito na hirap sa bansa dahil pati mga ina napipilitan umanong iwan ang kanilang mga pamilya. Konektado na din po ito dun sa labor export policy ng gobyerno natin na ginagawang commodities ang mga mamamayan niya na ini-export niya sa labas ng bansa dahil po sa mga remittances natin.
Ayon naman sa isang family coach, may masamang epekto sa mga anak ang pagkakawalay sa mga ina. Malaking bagay din yon na kapag hinuhubog yung pag-uugali ng bata, nanay pa rin ang pinagmumulan nito. Kumbinsido naman sina Susan at Rhea na mapapabuti nila ang buhay ng kanilang pamilya sa pangingibang bansa, pero ibang kwento na raw kung gagawa ng paraan ng gobyerno para mabigyan ang mga gaya nila ng marangal na trabaho para hindi na magtutulak sa kanilang dumayo pa sa ibang bansa. Abner Mercado, ABS-CBN News. At kaugnay po ng istoryang yan ni Abner Mercado, ang ating pulso ng OFW Question of the Week. Ayon po sa report, 70% ng migranteng Pinoy ay babae. Dahil dito, maraming pamilya ang nawawala ng yung tawag po natin na ilaw ng tahanan. At kadalasan ay naiiwan at tumatay yung ama at ina ay yung tatay. Ano po sa palagay nyo? Nakaka-apekto ba ang kawalan ng ina na nag-a-abroad sa pananatili ng maayos na pamilyang Pinoy? At nardo po ang sagot ng ating mga ka-FB. Paniwala po ni Ederson Nextea Aduna, malaki ang epekto. Katulad ko po na lagi ang dasal ay huwag lumayo ang loob ng anak ko sa akin at lumaki siyang responsable at hindi matulad sa akin na napilita mga ibang bansa para buhayin siya. Second emotion dyan, si Dwayne Balkirin. Malaking kawalan talaga ang ina, ang mga batang naapektuhan. Napapariwara ang kanilang buhay dahil sa kakulangan ng patnubay, nalululong sa bisyo at nag-aasawa ng maaga, lalo na't pinapabayaan ng tatay. Ang masakit pa pag uwi mo hindi ka na makilala ng sarili mong anak. Mabuhay and God bless BME. Iba pa rin daw ang impact ng may nanay, sabi po ni Melissa Katindoy Picoy. May nagagawa kasi ang ina na hindi nagagawa ng tatay. Pero depende how the tatay magpalaki. Kaya lang naman mostly nasisira ang pamilya kung hindi mambababae ang tatay at hindi nang lalaki ang nanay. Tama yun. Pero para kay Lynn Abandula, hindi po malaki ang epekto dahil kung ang nanay ay umalis para sa pamilya, para sa ikabubuti ng tahanan, ang pag-aalaga ng mga anak ay hindi sa kung sino ang naiwan. Ito ay kung ano ang itinuro na magandang asal sa pagpapalaki. Sa palagay naman po ni Zel Belinario Aligata, depende. Pag ang mga anak mo ay hindi maayos ang pagdisiplina at kulang ng pag-uusap ninyo mag-asawa, talaga masisira ang inyong pamilya. At kahit sino ang iwan, yun ay walang kwenta. Paliwanag naman ni Bok Santos, oo, napakahalaga po ang gampanin ng isang ina sa pamilya. Siyang mainam at epektibong nagtuturo ng kagandahang asal, pagmamahal, pagiging responsable, pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa buhay. Hindi ko sinasabi na hindi ito kaya ng isang ama, pero iba po pag galing sa ina dahil ito ay may kasamang puso at punong-puno ng pagmamahal. Boto rin po sa ina si Charlie Molyazco. Malaking bagay talaga ang ina sa bahay. Siya lang ang kaya mangalaga at mag-ayos ng pangangailangan ng pamilya kahit sabihin natin na responsable ang isang ama, hindi pa rin niya mapapantayan ang pangangalaga ng isang ina. Pakiwari naman ni Joselito Tenco, dapat po ay balanse sa pag-aaruga ng mga anak. Ang ina at ang ama ay may kanya-kanyang responsibilidad sa pamilya. Kaya kahit na sino sa kanila ay hindi dapat mawalay sa mga anak. Kailangan ng epektibong komunikasyon kung sakaling isa sa kanila ay lalayo. Pero sabi naman po ni Mark Anthony Dioso Dator, iba pa rin ang pangangalaga ng ina sapagkat may mga tatay na napapabayaan ng mga anak at inaasa sa mga magulang, kapatid o katulong at nasisira ang pamilya dahil natututong magloko si Mister. Philippine Airlines muling bumiyahe sa Abu Dhabi pagkatapos ng 15 taon. At galing ng Pinoy, susi raw sa tagumpay ng malaking kumpanya sa Saudi na may halos 10,000 OFW. Yan! At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa kauna-unang pagkakataon, muling lumapag sa Abu Dhabi International Airport ang Philippine Airlines. 15 taong tumigil ang PAL
At nitong unang araw ng Oktubre, muling lumipad ang ating flag carrier mula Abu Dhabi pabalik sa Pilipinas. May balitang Middle East, si Viviana Peñas. Iba-iba ang karanasan ang naibahagi ng mga kababayang sumakay sa unang flight ng PAL na lumapag sa Abu Dhabi International Airport. Hindi quick and efficient yung service nila. Hindi masarap yung food. Ay, ganon. Mamon lang. Yung snack. Hindi comfortable yung seat unlike sa ibang airlines. Bakit? Masikip? Masikip, tas pumaliit yung space. Na-delay ng 45 minutos ang paglapag pero matyaga pa rin naghintay ang mga kababayang sumalubong sa mga kamag-anak at kaibigan. Magkakaiba rin ang alam kung bakit na-delay ang flight. Parang may okasyon patulad dito pagdating namin. May okasyon, parang may cutting ribbon. Hindi rin agad nakapag-take off yung aeroplano. Bakit? Dahil din sa bagay. Ang mga eksenang pagsalubong ay tulad ng mga eksena sa Pinas na bahagi na ng kulturang Pinoy, tulad ng magkapatid na sinalubong ang kanilang ina. Sumalubong din sa Ambassador Grace Princesa. They're coming back, that means the Philippines is back on the world map. And I know that with this flight, they will start bringing in more tourists, not just Filipinos, but Emiratis or GCC friends. So, mabuhay ang Pilipinas! Naroon din sa airport ang mga PAL officials. We're so glad that we're back again in business. It's gonna be okay because there's so many passengers with so many baggage. And that's good. So many pasalubos back. Sa pagbabalik ng mga flights ng Philippine Airlines dito sa Abu Dhabi, inaasahang magbubukas ng maraming trabaho na may kinalaman sa eroplano at ganun din sa turismo. Nagbabalita sa Middle East, Viviana Peñas, Abu Dhabi, UAE. Isang malaking ospital sa Buraida, Saudi ang dinarayo ng maraming pasyente dahil sa kalidad ng serbisyo ng Filipino nurses at sa suporta ng kanilang nursing director. Yan ang balitang Middle East ni Omar Balindo. Nagdiwang ng Quality Day ang King Fahd Specialist Hospital dito sa Buraida. Naghahanda ang ospital sa accreditation sa Joint Commission International o GCI na pinangunahan ng Filipino nurses. Nangunguna yung mga Filipino nurses dito sa King Fahd Specialist kasi itong hospital ay isang pinakamalaking hospital sa Gasim. Nagbunga ang husay ng Filipino nurses tulad ng isang proyekto nila na nabawasan ang pagdami ng mga pasyenteng may sari-saring infeksyon na pinapatupad ng hospital. The goal of this grand round is for the nurses to be aware that since we are the primary, we are giving care here, most especially na we are assisting. Kaya naman dinarayo sila ng maraming pasyente. And that's why I love Filipino staff and I love them and I have 300 nurses and I will not give up from them and I need them forever with me. Magandang pagkakataon na nakapagtrabaho ang mga Pinoy nurses sa malaking ospital dito sa Saudi dahil nadaragdagan ang kanilang kaalaman. That they given us opportunity also to enhance ourselves and to also to speak up for the hospital's progress also. Kung meron kang motivation, meron kang inspiration to bring yourself forward and move on and to just try to think about it na para sa hindi lang to para sa sarili mo. Kahit sila'y pagod sa kanilang trabaho, dedikado silang mag-alaga ng mga pasyente sa panahon na kailangan nila ng atensyong medikal. Okay naman po yung work namin dito sa King Fahd Specialist Hospital. Minsan po stress din pero enjoyable naman. Mataas ang kalidad at devotion sa serbisyo ng mga nurse natin kaysa ibang bansa. Kaya naman mas pinili sila ng mas maraming tao sa ibang bansa. Nagbabalita sa Middle East, Omar Balindong, Buraida Gasim, Saudi Arabia. Kinilala naman ng isang kumpanya sa Yanbu, Saudi ang kakayahan at galing ng Pinoy sa kanilang trabaho na pinagmamalaking susi ng pag-asenso ng kumpanya. Dinayo ng balitang Middle East ang Yanbu Industrial City ng Western Region na halos 400 kilometro ang layo mula Jeddah. Yan po ang balitang Middle East ng bago po nating kabalitan na si Francis Nuike.
Ito ang industrial city ng Western Region, ang Yanbu, 400 kilometro mula Jeddah, Saudi Arabia. Kabalikat ng mga malalaking kumpanya rito ang libu-libong Pinoy sa pagsulong ng industrialisasyon. Tulad na lang ng Al Roshid Company, nagsimula sa 12 empleyado, 2 dekada na ang nakalipas. Sa pamumuno at galing ng mga Pinoy, asinsado na ito ngayon na may halos 10,000 OFWs. Ilan sa pinagmamalaki ng kumpanya, sina Norman Macapagal, Mercado Magno, Federico Sawal at Romeo Barbachano na umangat sa kanilang mga pwesto at inspirasyon ng mga kababayan. Sa ika-20 taong anibersaryo ng kumpanya, pinarangalan ang mga natatanging Pinoy sa kanilang naging kontribusyon. Pangunahin sa kanila ang kaligtasan ng kanilang empleyado. Ang 2 gintong helmet na ito, ibinigay bilang award dahil wala silang injury na itala sa halos 25 milyong oras na trabaho sa isang proyekto. Nai-inspire ako dahil walang ibang kulturang na-involve dito, kundi ang mga Pilipino, mga kasamahan natin at lahat ay nagkakaintindihan. Number 1 yan, the best yan, ang aming company. Walang masasabi kami dyan, number 1 yan. Dahil sa determinasyon, sipag at tiyaga, nakamit ng mga Pinoy ang kanilang inaasam-asam na tagumpay para sa sarili at pamilya, kaagapay ang kumpanya. Nagbabalita sa Middle East, Francis Nueki, Yanbu, Saudi Arabia. OFW sa Riyadh at babae sa Pilipinas nagpakasal sa pamamagitan ng Skype. At alamin ang first telenovela, ang first noontime variety show, at ang first comedy show sa Philippine Television. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Kakaiba talaga at high-tech na wedding, pwede na pala yun. Isang OFW sa Riyadh, Saudi ang kinasal sa pamamagitan ng Skype sa babaeng pinili niya makasama sa habang buhay na nasa Pilipinas po. Ginanap ang reception ng lalaki sa bahay tuluyan na may gita 100 distressed male OFW sa Riyadh. May balitang Middle East, si Roland Blanco. Iba-ibang uri ng wedding ceremony ang mapapanood sa internet. Sa YouTube, may video ng mga ikinasal matapos mag-skydiving. Maging sa ilalim ng dagat ay may mga ikinasal na rin. Sa Islam, mas pinadali ang seremonya ng matrimonyo. Kahit magkalayo ang bride at groom, pwede itong gawin kahit sa pamamagitan ng Skype. Actually, kahit sa telepono pwede. Ang kinakailangan lang dito, makumpleto natin yung tinatawag na mga syurot o mga kondisyon ng pag-aasawa. Isa sa mga kondisyon ay importanteng ang mga kinasal ay nagkakagustuhan. Sa oras ng seremonya, bukod sa imam na magkakasal, dapat kasama ng babae ang kanyang wali o guardian na maaaring ang kanyang ama, tiyuhin o kapatid na lalaki. Dapat merong mahar o dowry na una nang napagkasunduan bago man ang kasal. Kamakailan nakipag-isang dibdib si Nu Martin sa babaeng pinili niyang makasama habang buhay sa pamamagitan ng Skype. Narito siya sa Riyadh samantalang ang babae ay nasa Pilipinas. 1 taon nang magkakilala ang dalawa. Sa Islam, mas mabuti raw ikasal agad ang dalawa para maiwasan ang ligawan. By that time, in-encourage ko na siya na magpakasal kami kasi sa Islam is bawal ang boyfriend at girlfriend. Bilang selebrasyon sa kanyang pagpapakasal, naghanda ng salo-salo ang groom para sa mga kapwa OFW. Ang wedding reception ay ginanap sa Esteraha kung saan higit sa 100 distressed male OFW ang pansamantalang nanunuluyan. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Patuloy pong ipinagdiriwang ng ABS-CBN ang 60 years of Philippine television. Alam niyo ba kung ano ang first telenovela, ang first noontime variety show at ang first comedy show on Philippine television? Alamin po natin yan sa ulat ni Jerome Padriquela. Alam niyo ba mga kapamilya na ang ABS-CBN ang title holder sa pinakamaraming first sa kasaysayan ng Philippine television? O, alam niyo ba ang kauna-unahang noontime variety show
ay nagsimula sa ABS-CBN? Walang iba kundi ang Student Canteen. Bago pa man sumikat ang Game Ka Na Ba, Deal or No Deal at Minute to Win It, una nang bumida sa ABS-CBN ang What's My Living, ang first game show on Philippine television. Kung mahilig tayo sa telenovela ngayon, mahilig na rin sa soap operas ang mga Pinoy noong 1960s. Ang Hiwaga sa Bahay na Bato, ang kauna-unahang Pinoy TV soap opera. Ang ABS-CBN din na nagdala ng first colored TV broadcasting sa Pilipinas noong 1963. Big break naman ni King of Comedy Dolphy ang kanyang pagiging main star ng first TV comedy show sa Pilipinas, Ang Buhay Artista noong 1964. First din ang Kapamilya Network sa marathon election coverage. Noong 1967, 36 hours non-stop na kinover ng ABS-CBN ang Halalan 67, ang first marathon coverage ng isang major event on Philippine television. Ang ABS-CBN din ang unang gumamit ng satellite technology nang i-broadcast nito ang libing ni President John F. Kennedy noong 1963. Tayo din ang naghatid ng Man on the Moon, ang live TV broadcast ng paglanding ng Apollo 11 sa buwan noong 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ang unang televised event na napanood ng mga Pilipino mula sa kalawakan. Ilan lang yan sa mga first sa kasaysayan ng ABS-CBN at Philippine Television. Marami pang first ang gagawin ng Kapamilya Network, ang una at ang pinakamalaking Philippine television network sa Pilipinas at sa buong mundo. Para sa Balitang Middle East, Jerome Padriquela. Dito po nagtatapos. Naabutan mo ba yan? Ikaw ang umabot mo. Hindi yung direktor natin. Palagay ko. Ayun, talagang naabot niya yun. Oo. Director na ata siya noon eh. Ay, nung time na yun? Oo, nung landing ng moon. Ay, talaga? Oo. Naku, dapat pala sa 60 years ng Philippine Television may award siya. Tama. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin. Sagit lang sila. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang po sa ABS o sa bme@abs-cbn.com o kaya bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalam.